Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga dahilan. Bakit this May 12, 2025 na eleksyon ay natalo po ang ating idol, si alias Pogi, si Kuya Bong Revilla. Bakit po natalo ang ating sikat na senador, no? Marami pong dahilan pero isa-isahin natin kung ano ba ang mga posibleng dahilan bakit po siya natalo. Hindi po siya nakapasok sa Magic 12. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Natapos na po ang eleksyon, alam na natin kung sino ang mga bagong nahalal na mga politician sa ibang posisyon dito sa Pilipinas. Isa po sa mga malungkot na balita, ang idol natin, si alias Pogi, si Kuya Bong Revilla, ay hindi po nakapasok sa Magic 12. I think first time po ito sa kanyang career bilang isang politiko na natalo po siya sa isang national election bilang senador. Naalala ko guys, way back 2010, tumakbo po siya bilang senador. Number 1 po siya. May kaso po siya, money laundering, nakulong si Kuya Bong, nakalabas, tumakbo, nanalo pa rin kahit medyo nasa huli siya. Pero sa ngayon, incumbent senador siya, natalo po si idol natin, Senator Bong Revilla. Now, kung tatanungin niyo ako kung ano ang mga reason, may mga reason po. Isa siguro guys, no, na mga reason ay marami na pong Pilipino ang matatalino guys. Hindi na po sila masyadong nagbo-vote lang because of popularity, bilang artista, sumasayaw, wala na po yung effect. Kahit po sumama po si Kuya Bong sa administrasyon, majority naman po no, ng mga Pilipino ay mga matatalino na ngayon. Tinitignan po nila ano ba ang contribution mo bilang politiko during the time nasa posisyon ka. Last night nga guys, sabi nga ng Comelec, napakataas daw ng percentage ng mga voters nag-participate sa ngayong midterm election 2025, around 81.5 yata. Napakataas daw compare sa mga previous elections dito sa Pilipinas. Yun po ang isang malaking factor na dapat tignan po ni Kuya Bong, na dapat po plataforma po ang pinag-uusapan dito. Ano bang nagawa mong batas? Hindi po puros lang budot, sayaw ng sayaw. Hindi po yun effective sa ngayon guys. No? Natuto na po ang mga tao kung baga. Ilatag mo, ano ba ang iyong mga plataforma sa Senado? Paano ka makakatulong sa mahihirap? Paano mo supuin ang krimen bilang senador? Paano mo ma-improve ang hanap buhay ng mga maraming Pilipino na walang trabaho? Yun dapat ang sinasabi niya. At magkampanya siya ng todo-todo at mapalapit sa tao. Okay? Humingi po siya ng gabay no, sa Panginoon kung paano niya ma-improve. Hindi pa naman to huli ang lahat. After 3 years, pwede pa naman tumakbo si Kuya Bong. Hindi pa naman ano. Yun sana ang kanyang isipin guys. No? Kasi minsan kasi kung sikat ka na artista, action star, marami kang followers, parang very competent, parang kampante ka na mananalo ka. No, it is not the case. Marami ngayon mga artista, no? De Victor Neri, hindi Luisa Manzano, Iliana, si Dennis Padilla, Marjorie Barreto, na tingnan ko guys mananalo pero natalo, no? So iyan po guys ang isang major reason. Wala na pong iba, no? In terms of ibang bagay, wala naman question kay Kuya Bong eh. So yun na po guys, no? Ano ba masasabi niyo? Ano bang inyong nakitang dahilan bakit natalo po si Kuya Bong Revilla sa election 2025? Pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Yun na po guys, maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po kaibigan si Jake. Paalam.